Habang nag-aatindal sa bagong guro, biglang may narinig na malakas na utot mula sa mga estudyante. Ang tunog ng utot na ito ang gumising sa siga ng eskwelahan. Sinong tarantado yun? Lumabas yung gagong umutot, sabi ng siga. Nataranta at hindi malaman ng guro ang gagawin. Agad tumayo ang siga at sumugod sa isang kaklase. Walang sabi-sabing sinampal niya ito. Teka, anong ginagawa mo, sabi ng guro? Mabilis siyang umawat, pero nagalit ang estudyanteng natapunan ng kape. Hayop ka, tinapon mo ang kape ko. Ugag, ang yabang mo ah. Ilang estudyante pa ang pumatong sa mga silya at misa at nakigulo. Wala silang pakialam sa baguhang guro, kaya tuluyan na siyang napuno. Bumalik kayo sa mga upuan nyo. Bumalik daw sa upuan, hahaha. Pero didma lang siya ng buong klase. Hanggang sa sumigaw ang siga. Hoy, di nyo ba narinig ang sinabi ni ma'am? Biglang nagsiupuan ng maayos ang lahat. Hindi na ito mukhang eskwelahan. Malinaw na teritoryo niya ito. Pagkatapos ng klase, isang tahimik na estudyante ang nakabangga sa siga. Ah, hindi ko po sinasadya. Agad siyang yumuko at humingi ng tawad. Sobrang takot na takot ang hitsura niya. Pero para sa siga, hinahamon siya nito. Hinahamon mo ba ako? Hindi po, pasensya na talaga. Sunod-sunod na sampal ang inabot niya. Pinagbantan pa siyang babaliin ang kanyang binti. Kung seryoso kang humingi ng tawad, magbayad ka. Magdala ka ng 200,000 bukas. Ah, pira-pira lang pala. Akin na yung pamalo. Tingnan natin kung hindi ka madala sa akin. Sakto namang napada ng bagong guro at nakita ang pambubuli. Dito po mga sir. Akmang hihingi sana siya ng saklolo, pero yung titir sa likod parang walang nakita. Tumalikod lang siya at umalis. Dahil sa matinding konsensya, nagdesisyon siya na pigilan ito mag-isa. Pero may umawat sa kanya. Pagtingala niya, sa yung kaklase nilang nakasalamin. Ako na ang bahala, hindi nila ako kaya. Kumuha siya ng fire extinguisher at pinagbubugahan ang mga siga sa eskwelahan. Habang nababalot ng puting usok, binuhat niya si Sian. Mabilis na itinakas, pero ang nakakapagtaka, imbis na magpasalamat, nagalit pa si Sian at sinabing nangingialam siya. Bakit mo ako pinapahamak? May atraso ba ako sa'yo? Bakit mo pa ako iniligtas? Gusto lang naman kitang tulungan. Tingin mo ba nakatulong ka? Dahil kapag iniligtas ka sa eskwelahang to, mas matinding ganti lang ang aabutin mo. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba maintindihan? Kung hinayaan mo lang akong mabugbog kanina, tapos na sana. Pero ngayon, araw-araw na nila akong pahihirapan. Akmang babalik pa sana sa sabanyo para magpabugbog ulit. Pero hindi na siya pinansin ng siga. Ang mas pinanggigilan nito ngayon ay ang lalaking nakamaskara na nakialam sa kanila kanina. Sino bang tinutukoy mo? Gago, nagbibiro ka ba? Hindi ko rin namukhaan. Tarantado, tumayo ka dyan. Habang papalapit ang siga, nakakagulat na hindi nilaglag ni Sian ang nagligtas sa kanya. Huling tanong ko na sa'yo. Sino ang lalaking yun? Hindi ko nga kasi alam. Biglang isang sipa lang ng nakasalamin, nabali agad ang baseball bat. Natulala ang siga sa gulat. Bata pa lang pala, tinuruan na siya ng tito niya ng martial arts. Kaya naman halimaw siya pagdating sa pakikipaglaban. Akalain mo nga naman, malakas-lakas ka rin pala. Ang astig na nakasalamin, isang suntok lang ang kinailangan para patulogin ang mas batang siga sa campus. Tulalang tulala rito si Sian. At nang lumuhod siya, ang unang lumabas sa bibig niya ay, sali ka sa study group ko. Ang totoo, ang mabagsik na bastonering to ay si Yuan Jimin. Hindi niya pangarap na maging hari ng eskwelahan, kundi ang makapasok lang sa kolehiyo. Ang problema nga lang, sobrang buploks niya sa pag-aaral. Pero kinaumagahan, may nadagdag na isang notebook sa desk ni Yuan Jimin. Laman nito ang mga importanteng notes at reviewer. Hindi na kailangang hulaan pa, si Sian ang lihim na nagbigay nito. Medyo naiiyak na sana sa tuwa si Yuan Jimin nang biglang may lumipad na silya mula sa kung saan. Ayun pala, nalaman na ng siga na siyang lalaking nakamaskara kahapon. Hoy, bukod sa kanya, lumayas kayong lahat sa paningin ko. Sa isang iglap, nag-alisan ang lahat sa classroom. Akalain mo ba namang sinunog mismo ng siga? At nang mamatay ang apoy, abo na lang ang natira sa notebook. Ang palakol. Sa isang iglap, bugbog sarado at napapatras na. Sa sobrang desperasyon niya, dinampot niya yung nasusunog na bag sa tabi at ibinato. Akala niya mapapatras niya si Jimin, pero hindi niya inasahan na kukuha ng buwelo si Jimin. Tapos sinundan ng sipa na sobrang lupit. Parang sa pelikula, biglang natahimik ang buong klase. Gumising ka.
Humingi ka muna ng tawad kay Sion bago ka himatayin. Sino ba talaga si Sion? Wala akong ideya. Para lang sa isang paghingi ng tawad. Hindi nagdalawang isip si Jimmy na kalabanin at ipahiya ang siga ng school. Kapag naharap ka sa kawalan ng katarungan, ano ang pipiliin mo? Ang panulat o ang kamao? Ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa pagpapatahimik ng gulo, kundi sa gitna ng kaguluhan ay ang lumaban para makapit ang kapayapaan sa sarili at sa mga kasama. At dyan na nagtatapos ang video mga idol.